Nananawagan sa HTI ang ilang kaanak ng mga empleyadong nasugatan sa sunog na huwag sana silang pabayaan. Accounted for na rin daw ang lahat ng empleyadong pumasok nung araw na iyon. Balitang hatid ni Oscar Oida. Matapos ang 46 na oras ng paglagablab ng apoy sa pabrika ng HTI sa Cavite, sa wakas ay idineklara ng fire out ang sunog alas 4:15 ng hapon. Sa loob, wala ni isang anumang mapapakinabangan. Wala rin namang natagpuang patay sa ngayon. Lahat ng nasa records ng kumpanya na pumasok nung araw ng sunog ay nabilang na at buhay. Kabilang ang dalawang naiulat na nawawala. Everybody who is supposed to be in the building and who entered the building is accounted for already. So there are no missing people anymore. Wala na hong nawawala. Ang sinabi naman ng ilang nakaligtas na naiwan daw sa loob, posibleng yung mga sunod na nailabas, kasunod nila. Lalong wala rong katotohanan ang mga kumalat na death toll online na nagpakita pa ng mga nasunog umanong bangkay na mga naiwan daw sa loob. Ang mga litratong ito, kuha pala sa nasunog na pabrika ng tsinelas sa Valenzuela noong 2015. Hindi naman daw isinasantabi ang posibilidad na may mga nasawi, pero sa ngayon, wala raw talaga. Kung meron, posibleng hindi raw sila empleyado ng HTI dahil nabilang na ang mga ito na buhay. If ever they find somebody sa loob, it means that these may be people who tried to go in and save other people. Kung may makikita pa. Panawagan naman sa HTI ng ina ng isang empleyado na tumalon mula sa ikatlong palapag at nagtamo ng mga paso. Tulungan man lang yung aming anak na kung hanggang sa gumaling, huwag iwanan, huwag nilang pabayaan. Bumisita na sa pasyente ang ilang kinatawan ng HTI na tumanging humarap sa media, pero nauna nang nangakong sasagutin ang gastos medikal. Patuloy daw pasasahurin ang mga nagpapagaling pa, habang iba pang trabahador ay i-absorb ng mga sister companies ng HTI na nakabase rin sa Cavite Economic Zone. Tutulong din daw ang provincial government bukod pa sa pagtutok sa investigasyon. Oscar Oida, GMA News.